views. Nagsarili siya. Gumawa siya ng sarili niyang video. Okay? Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinada. Hoy! Parang sinasabi ko, paulit-ulit. Paulit-ulit, ha? Awit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Doon nakita, teka nga. Okay. Si ano nagsabi, di ba? Si Senator Lacson. Wait, teka lang. 5 hours ago, 1 day ago. Hindi siya nakapagsalita doon kasi ang pinapakita niya, mga ka-clear, yung books, yung GAA. Diba? Pero, mismo, si Senator Lacson, tingnan natin na, basahin na lang natin mga ka-clear, mahaba yung video niyan. Diba? Ang lakas ng loob niya ipakita yung GAA. Pero sorry, ito lumabas, si Lacson confirmed 600M budget insertion for Bulacan flood control. Ito yung sinasabi, di umano na 600 na ibinaksak. Tama ba? Ibinaksak o ibinaba ni Senator Villanueva sa Bulacan. Sa kanya to inilink. We want to be fair, we want to be transparent, we want to be honest, especially to the public, just to lend credence to the assertion of, I don't know if it is JP Mendoza or Bryce Mendoza, Lacson said, referring to the former Bulacan Assistant First District Engineer JP Mendoza and former Public Works Bryce Hernandez, okay? Indeed, dito nga tayo. We want to be fair, we want to be transparent, we want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated. Nung una mga kakli, di ba napanood yun naman yung hearing. Nung una, hindi makita, di ba sabi naman ni Senator Lacson, in fairness to Senator Villanueva, Senator Joel, hindi ko makita yung sinasabi yung 600 million sa GAA. Unlike yung 355 million nakita na congressional insertion. Yung 355 million, mga kakli, kay Joel, kay Jinggoy Estrada, kay Senator Jinggoy, okay? So, yung 355 existing. But, during the hearing, nung umpisa, in fairness kay Senator Joel, di namin makita yung 600 million. Yun yung umpisa ng hearing. Pero kalaunan, nakita nila na yung 600 million na sinasabi ng 2023 na inililink kay Joel, si Senator Joel, nakita. Under the unprogrammed fund. Okay. Meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Di ba? So, yung 355 million nakita. So, totoo yung sinasabi nila Bryce, nila engineer. Yung 600 million na pinagdududahan ng una, kasi sabi ni Senator Lacson, gusto ko, kailangan ko, proof. Hindi namin makita. Nakita. Kaya ididil nila. Kaya siguro nagsalita si Senator Joel kasi hindi pa siya safe. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel. Di ba? Sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items with 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po. Yan, no? Kita nyo ba? Tingnan, malaki ba? Lakihan ko. Yan. Wait lang, mga clear. Construction of Balagtas, 75. Construction of Balagtas, 75. Construction of Balagtas River, 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Your Honor. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kinumpute, 600 lahat. So okay na doon. Okay, di ba? So, okay na doon. Na-prove nila na totoo yung sinasabi nila Bryce at saka ni Hernandez. Saka ni Mendoza, Engineer Mendoza. Tuloy tayo kay Senator Joel. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds?
DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Mga ka-clear. Sino ba nag-insert? Sino ang humihingi nito at pinapatunayan nyo sa DBM na dapat may program na ganito? Ang DBM, mga ka-clear, maglalabas yan ng SARO. Ang programa, kung papatunayan ng proponent, or let's say, hihingi ang DPWH, kasi in-insert niya eh. Diba? So, hihingi ng DBM, ma'am, o DBM, meron pong program, nandiyan na papel, pak, ito po yung requirements. So, pag si DBM nakita na tama naman ang paghingi at justified yan, i-release yan. Kasi nandoon iniisip nila gagawa niya ng program. Gagawa ng project, ng construction, infrastructure. Diba? Ang tanong na lang naman, bakit mo ituturo ang DBM? Ang presidente o sino man, bakit mo ituturo? Ang tanong lang naman dito, Senator Joel. Ha? Ikaw ba ang nagpa-insert ng 600 million? Yung 7 ba na yon? 7 ba yon? 1, 2, tingnan lang. Sorry. Ilan yun? 8. O, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. O, 8. O, yung 8 na yan na project, proponent ka ba? Tanong natin, tingnan natin kung sasagot mga klik, kasi hindi pa ko to nadidinig na lahat. Nung nakita ko lang na meron, sabi ko, take upin natin, sabay-sabay natin pakinggan. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. So, tanong lang, project mo ba yan? Project mo ba yan? Ikaw ba proponent niyan? Sino ang nagpapagawa niyan? Mga clear, hindi niya madideny na nag-usap sila ni Henry Alcantara. Henry Alcantara admitted na siya yung nangungulit kay Secretary, allegedly, for the multipurpose building. Construction pa rin. May budget pa rin. Di ba? So, ano yung sinasabi mong nagtatampo ka kay Secretary Bonoan? Ano yung hinihingi mo? Diba? Ano yung hinihingi mo at pinadaan mo pa kay Henry Alcantara? At tingnan natin kung meron siyang babanggitin dito Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Huh? Oh, teka lang ulit doon sa 66 sa ham and cheese. May allocated na 12 billion. Na-deny niya na ba yun? I-deny mo muna na wala kang kinalaman sa project. Diba? Pero may lumalabas kasi. Sabi niya, diba? Sabi niya, wala kinalaman. Okay, sige, doon na lang tayo sa basic tayo, sa basic. Ano yung ikinulit mo kay Henry Alcantara na view deck? Na ikaw pa nagtatanong kung kulang pa ang pondo. Diba? Nakita nyo na yung mga clear, diba? Nakita nyo na yun. Bakit mo kinukulit si Henry Alcantara ng DPWH about the construction of the view deck na kung may kulang pa ng pera, natanong mo, kulang pa ba yung pondo? So, kung kulang man ang pondo, anong gagawin mo? Diba? Doon pa lang dapat masagot niya yun. Ngayon, yung text na yun, inamin ni Henry Alcantara, ano yung pinag-usapan niya sa JIL? Bakit mo pineflex yung iyong posisyon? Bakit ka nagtatampo kay kay Secretary Bonoan? Ano hinihingi mo? Diba? Ano hinihingi mo para magtampo ka? Kasi hindi ka magtatampo diba? Mukhang hindi ka pinapansin, parang walang respeto, right? So, ano yung hinihingi mo na hindi ka napapansin at sasabi mong mukhang hindi ka nire-respeto?
Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Siyempre. Kaya nga dapat, hindi kayo dumating sa hearing. Diba? Huwag kang mag-alala, Senator. Kami, we're giving you the benefit of the doubt. Ina-analyze lang namin yung mga sinasabi mo. So, still, sa mata ng mga ka-clear, hindi ka guilty. Hindi ka guilty. Ina-analyze lang namin yung mga ebidensya na pinupukol at kung ano yung sinasabi nila Bryce na napatunayan na hindi pala sila nagsusunungaling. Maybe nagsinungaling sila sa driver's license nila dahil nagsusugal sila. Pero this time, dahil takot na sila, they have to tell the truth. At yun ang mga ginawa nila sa ICI. So ngayon, nagsalita sila sa ICI. Tingin mo ba nabanggit yung pangalan mo? O mas marami pang binanggit dahil hindi sila makapagsalita dyan sa Senado dahil nandiyan dyan kayo. Dahil pagka nagkabiso sila, kulong sila. Diba? Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. O pero teka lang, ulitin natin babalik tayo sa 2021. Although 2023 yung usapan sa flood control projects. Never ka bang nakipagkontrata sa DE? Siyempre hindi, kasi nakikipagkontrata ka. Nangungulit ka pa nga eh. Diba? Nangungulit ka pa. So, paano mo mapapatunayan sa amin na isang proyekto lang ang hiningi mo? Kasi may multipurpose building ka pa, mga multipurpose building ka pa daw na kinukulit. So, anong purpose mo para mangulit para sa infrastructure kung sinasabi mo hindi yan obligasyon ng mga ng senador? Diba? Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Anong reason, mga clear? Magaling ba siya para pag-initan? Threat ba siya para siya pag-initan? Parang hindi ka naman nangunguna pang presidente. Para politikahin ka. Kasi yun yung gusto ng palabanan, di ba? Pinupolitika siya kasi for what? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga... So wala siyang pag-deny sa 600 million. Wala siyang pag-deny na siya yung proponent do sa walo na projects. Wala siyang pag-deny doon sa text na binigay niya kay Henry Alcantara. Wala siyang pag-deny na nagkita sila ni Henry Alcantara sa JIL. Wala siyang pag-deny na sinabi niya na nagtatampo siya kay Secretary Bonoan. Wala. Tignan natin. Nang gugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit. Yun ang mga ebidensya. Hindi, ang tanong natin, gawa-gawa ba yung picture? Gawa-gawa ba yung unprogrammed funds? Gawa-gawa ba yung text? Those are pieces of evidence na dapat na ma-counter mo. Hindi mo pa siya naka-counter. Ang i-counter mo, gamit mo ang peking text. To show na maaari na yung text na ipinakita doon sa house ay fabricated or manufactured. Pero hindi eh. Those messages were already admitted by the recipient, Engineer Henry Alcantara. Diba? Hindi na yung mababawi. So you did not deny it as well. Sabi, gaa-gaa at ngayon, unprogram. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito, walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Photoshop? Alin lang na Photoshop?
Makaklear ito lang sa akin na if he wants to really prove the Photoshop, magpakita siya ng eksperto. Hindi pwedeng siya ang magtanggol, hindi pwedeng siya ang mag-acquit sa sarili niya. Diba? Hindi pwedeng bibig lang. Kung Photoshop yun, show it. Show it na Photoshop siya. Anybody na expert, authenticity niyan, mache-check naman ng PNP, NBI. Pakita mo sa NBI. Katulad ng ginawa nung fake na video, yung AI video ng Pulburon. Napacheck agad yun eh. AI generated. So kung Photoshop yan, might as well ask for the help of the PNP, NBI, or anybody. Di ba? Itong Vera Paz, pumunta pa nga yata sa, umingi pa ng ano, di ba? Doon sa, nag-authentic yung Indian something company para ma-authenticate lang yung Pulburon video. Sabi, AI generated. Do it. We would like to receive such kind of evidence from the expert na yun ay Photoshop. Mano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat at Ha? Kaya nga eh, kung 2028, ang tanong ko, threat ka ba doon sa gusto magpasikat? Di ba, mas tutumbukin niya yung threat. ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Bakit? Ialay kanina mga kritik makuha, kanina siya iaalay. For what? For what? For what? Hindi ko makuha. Iaalay ka for what? May gustong, teka lang ha, sino ba muna ang gustong tumakbo? Diba si BP Sara? Si BP Sara ba ang gumagamit sa'yo para maging sacrificial lamb ka? Sarap ihampas pabalik, gaabok kay Joel. Napaka-OA, liar, believe in Bryce more than Joel. Sa ICI ka magpaliwanag, Joel. Diba? Tama. If you really want to have an independent investigation, submit yourself to ICI. Hindi na kailangan pasupina or pasomon. Doon, ICI pwedeng hindi ka masama. Kung talagang clear. No? Maki-clear ka. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional. Si Saldico ba pinagbibitaan niya? Isabit din eh. So paano si Saldico ang maninira sa'yo kung si Saldico mismo sabit din? Sino sasabi niyang gustong sumikat? Si Saldico lang naman yung yata yung binanggit niya. Bakit niya binanggit si Saldico? Kasi yun din yung binanggit ni Senator Cheese. Insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Hindi ko makuha yung sense. Ito lang ha. Okay, nagturo ka. We want more. We want more facts. Para ma-connect natin na yung mga text messages, yung pag-amin ni Henry Alcantara, yung nakitang 600 million na insertion, yung project na 75 million each, ang 8 project na to. Paano natin siya i-connect kay Zaldico sa pagturo mo kay Zaldico? Hindi ko makuha yung gusto niyang palabasin. So, kung sinira mo si Zaldico, then sisirain ka nino? Sisirain ka ni Senator Lacson because of Zaldico? Sisirain ka ba ni Senator Tito Soto because of Zaldico? Diba? Si Senator Lacson yung mga nakakita ng ebidensya. So, sisirain ka ba sa Blue Ribbon Committee na ang head ngayon ay si Senator Lacson? Paano kaya kung si Marcoleta pa yung ano dyan? Si Marcoleta pa yung Blue Ribbon Committee Chair. Lahat ba kayo safe? Lagi niya sasabihin, safe ka na. Safe ka na. Dapat hindi, di ba? Kahit pabiro yon. Bakit? Kasi ongoing yung investigation eh. Pero parang sasabi niya, safe ka na. Ngayon, sinabi rin ba ni Senator Marcoleta sa'yo na, safe ka na.
Kasi sabi ni Henry Alcantara, hindi ka kasama. Eh, ang sabi nga ni Bryce, ang ituturo lang na salarin sila Bryce eh. So, imagine mo, si Alcantara na siya yung pinaka-head, walang alam. Di ba? Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba. Well, hindi ikaw ang dapat nagsabi yan. Kasi si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee at sa House, may mga ebidensya. I-counter mo na lang. I-counter mo na lang. Hindi pwede yung mere denial, mga kakli. Malabo pag mere denial. Hindi yan totoo, walang kwenta yan, kasi nungalingan yan, may galit lang sa akin. No, you cannot do that. You have to counter with stronger evidence, yung evidence na ipinapakita na sa'yo. Hindi pwedeng hindi yan totoo. Paninira lang yan. Hindi pwede. May resibo eh. So, yung tinuturo lang natin mga kakli, hindi pwedeng mere denial. Matatalo yan pag mere denial lang. Na hanggang ngayon, hinahanap pa ang ebidensya Nahanap nga yung 600 million sa unprogrammed funds. laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sino dinidemanda mo? I mean, people deserve to know the truth. May mga ebidensya binigay sa'yo, i-counter mo. Na mas malakas na ebidensya. Diba? Yun yung point. Yun yung point doon. Hindi pwedeng pananakot ang counter mo. Diba? Tinatakot mo, ang dating sa akin, mga kakli, pasensya ka na, Senator Villanueva. Ang dating ng statement mo, tinatakot mo yung mga tetestigo laban sa'yo. At magkita na lang kayo sa korte. When you can prove that with specific, stronger, concrete evidence, that will favor you. Ito nga, sample ko na nga ito, mga kakli, lagi ko ito sinasample. Ha? Si Comelec Chair, Garcia, binintangan siya, di ba? Meron kang offshore account sa US, meron kang perang ganito, meron kang perang ganito, meron kang perang ganyan. Anong ginawa ni Comelec Chair? Pumunta sa lahat ng bangko, humingi ng certificate kung kanya yung bank account na yon. The banks gave him that certificate. At yun ang nilabas niya agad sa media. Sabi niya, wala po ako account sa US dahil never pa po ako nagkaroon ng passport sa US. So, how can I have visa sa US? How can I have a bank account in the US when I haven't gone to the US? Siya napunta na US eh. Wala siyang visa. Umingay pa ba? Yung paratang sa kanyang korap siya. Ang unang naglabas nun si Senator Marcoleta, ay si Representative Marcoleta at that time. Representative Dante Marcoleta na pinarot ni Representative Erice. O wala na patunayan. Tumahimik, di ba? Pero dumaan pa ba sa korte? Nanakot pa ba siya ng korte-korte? Hindi. Pero ngayon, lumalabas dyan, tinatakot mo yung testify laban sa'yo. It's not fair. It's not fair. Diba? Hindi rin dapat onion skin ang mga public servants. Diba? Patunayan mo yung ebidensya mo. Diyan ka sa social media, ayan, oh. Nandyan ka na nga, oh, meron ka sarili mong vlog. Vlog ba to? A pinost? Oh, Facebook account ba to? Hindi ko alam. Wait lang. Facebook yata. Wait lang. Facebook ba to? Hindi ko alam. So, nasa Channel 5 na kasi. So, di ba, this is a platform. This is your venue when you can shed or you can shed some lights or you can enlighten us about the truth. But you can give us the truth. Hindi mananakot ka para hindi mag-testify sa'yo. So, ibig sabihin, pag nanakot kang ganyan, apektado ka. Apektado ka sa mga ebidensyang inilabas sa'yo. Di ba? Apektado ka sa mga ebidensyang nilabas sa'yo, kaya magdidemanda ka na lang. When in fact, sabi ko, you can do that, you can protect yourself, you can tell the truth without going to the court,
by showing to us your evidence. Di ba, Nelson Copino? Thank you, sticker. At kay Cryptoken. Considering Senator Joel himself initiated the 2023 inquiry on flood control projects, isn't it illogical to place scrutiny on himself if involved? Yeah. Ang tanong ko, di ba, nag-ingay siya ng 2023. Bakit? Dahil ba hindi ka napapansin ni Secretary Bonoan? Kailangan mo mag-ingay dyan para isama sa hearing. Pero in passing lang naman yung kanyang pagrereklamo. Hindi man nagkaroon ng hearing dito. Di ba? O gayahin mo si Cheese. Kaanib na Committee de Silencio ngayon. Di ba? Cesar Iriarte. Ang hindi ko lang, with all due respect, Senator Joel, hindi ko kasi gusto, ako on my part, hindi ko lang gusto na ikaw yung nililinis mo yung pangalan mo, pero wala kang ibinibigay na ebidensya. Tapos nililinis mo yung pangalan mo, tapos ikaw pa yung nakaupo sa Senado at ikaw yung nagtatanong doon sa nagtuturo sa'yo. Di ba? Hindi makakapagsalita yun ng buong buo. Kasi pag nagkabiso sila, contempt kulong. So dapat hindi nga kayo nagsasalita doon. Hindi kayo dapat ang nag-hearing doon eh. Di ba? Kaya nga sa ICI na nagsalita si Bryce. Kasi malaya sa doon makakapagsalita. Di ba, Judy Mayo? Thank you sa sticker. O ngayon, tinatakot mo pa kung sino man yung magsalita laban sa'yo. Yun yung lumabas na ebidensya eh. So, i-counter mo. That's the best thing for you to do. Sabi ko, copy the way COMELEC Chair Garcia, what he did to clean his name and to clear him from any allegations of corruption. Diba? Yun lang yun. Kung punching bag po ka, Senator Joel, sarap nyo suntok-suntukin si Paen kasi yan ang purpose niyan. Sabi ni Josephine Periabras.